You need my license? Yeah. There you go, ma'am. Yeah. Enjoy the rest of your day. My tweet card? You're fine. No, my tweet. I'm trying to keep all your stuff. So Don't keep it. I'm trying to keep your stuff. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Baltimore, Maryland. Kahapon, dumating na ako kahapon sa port ng Baltimore. Around, hinataw ko around 12:45 o 12:30 dumating ako sa port ng Baltimore. But unfortunately, naka-check-in na ako. Nandun na yun si Jess. Unfortunately, yung aking combine na pipick upin pabalik ng Canada, kasi galing sa ibang bansa yung combine, yung yellow, Senech, hindi pa ready. Yung gulong niya ay nakakabit pa dun sa combine, naka-intact pa. Kasi pipick upin namin yung combine, walang gulong. Yung kita niyo yung pumupunta kami ng Tacoma na tinatanggalan ng gulong, ganon. Tapos hindi namin dadalhin ng gulong, equipment lang ang aming dadalhin. So hindi siya ready kahapon. Sabi sa akin, yung equipment mo hindi pa ready and kailangan mo magpa-appointment para baklasin namin yung gulong, bla bla bla. So kahapon, kinausap ko yung tinext ko yung dispatch na bigyan nila ako ng load na the same pero ready na. So yung aking Swift Current na puntahan sana ay wala na yon kasi hindi nga ready yung equipment. So yung aking kukunin ngayon na equipment na CNH na combine ay papuntang Q-Line. Sa Q-Line yard na siya. So hindi ko alam, suggest yung isang driver kung nakuha niya kahapon or ready na yung equipment niya kahapon, or I don't know. Basta ako kahapon, after nung nailigpit ko yung mga gamit, dumiretso na ako dito sa TA. Nag-park na agad ako dito sa TA kasi mauubusan ako ng parking. Ito lang yung parking dito sa Baltimore as far as I know. Ito lang. Kaya nag-drive na agad ako around mga 2 o'clock ng hapon. Nag-drive na agad ako dito papuntang parking. May nagtanong pala, itong nilalagay ko sa mukha is Aveeno. Ano lang to siya, moisturizing hydration. Parang hindi lang siya mag-dry yung aking skin. Yung skin, moisturizer lang to siya, match. Kasi nagda-dry pag patapos maligo, nagda-dry siya. So babalik ulit ako doon ngayon. You have 10 hours and 43 minutes of remaining drive time. 10 hours yung binigay sa aking recap today. So babalik ako sa port ngayon kasi nga meron na akong load na binigay ulit sa akin ni yung aking dispatch planner na papuntang Q-Line. So tatapusin ko lang itong aking pre-trip. What time is it now? 7:16. So tama-tama ay 7:30 pupunta ako doon. Kasi 8 o'clock yung bukas ng port ng Mid-Atlantic. Oh, higo pa gino.
Morning, boss. I'm going to Mid-Atlantic. Driver's license? Yeah, I need that too. You know your tag numbers? 171 and November Juliet Yankee. I think so. November, Juliet. Yankee. Oh, wait. I want to check. Just to make it sure. No. November Golf Juliet. 171 November Golf Juliet. 71 November. Golf Juliet. Gold. Golf Juliet. And you think you go to Mid-Atlantic? Mid-Atlantic, yeah. Picking up? Yes, sir. Everybody with you? Just by myself. You have another license? Yeah. What is that? Here. The latest one. I should take it off this one. Kasi yung isa expired na. Good. Thank you. Thanks, boss. Sana ready na yung equipment. Kasi kahapon talagang nabuisit kahapon dahil yung isang kasama ko rin si Jess Q-Line, hindi rin niya nakuha yung load niya. So nagstay siya dito kahapon. Hindi siya pinalis. Ako, lumabas ako. We need to be home at Christmas, guys. Need to be home. Halos mga napipick up dito mga oversize. Sa ano ha? Yan o, mga tawag dito RGN. Ayun, may military tank pa. Hi, boss. Follow me, bud. Okay, there we go. Dahil nag-load na kami nito before sa Seattle. So, kanina pinaharap niya ako dito. Sabi ko hindi pwede. Kailangan nakaharap yung ulo doon para hindi masira ng matamaan. So,
I think I need more. I need more ng blocks para umangat yun ng konti. Or hindi siya kaya eh. Tatamaan yung ano. Yeah. And I don't know kung paano nila i-load to. Hindi ko alam. Wala tayo ng blocks dito. Baka mabiyak to. Ito yung mga combine na hahakutin ni Q-Line, pati yung nandoon. Ang dami niyan, tinanggalan na naman gulong. Then dahil hindi kaya ng puro Q-Line lang na truck, so binigay sa tawag dito sa Cersei Transport. Yan, Cersei yan. So naka-broker sila sa Q-Line. Kasi hindi lahat ng RGN makakarating dito para ma-pull out lahat bago matapos yung taon. Binibigay nila sa broker yung ibang load. Hindi kaya eh. Ilan lang kaming RGN? 30. Tapos iba-ibang pinupuntahan. So hindi kaya lahat na kunin lahat to dito sa Baltimore. Para pag load mamaya mabilis lang dahil kailangan namin makalabas dito. Pwede ba doon? Pwede din doon. So ayokong mag-trust nito. Ayokong mag-trust nito para lagyan ng chain. Kasi pag inilagay na to sa bed, ang magiging ano niya, ang chain up niya parang naka-slant na siya. Wala siyang downforce na hahatakin talaga tong buong equipment pababa. Okay? So nilagyan ko ng shackle dito para nasa taas ba, ito yung bed, nandito siya. So mayroon talaga siyang downforce na pag hinigpitan mo, didikit talaga, kasi didikit sa bed. Kasi kung ito lang, naka-slant lang yan, ganyan, no? So ito ay tumbalubo, no? Ito lang yung magiging pinaka-foundation niya para tumayo siya ngayon sa bed. So dito ako kukuha. Yan, dito ako kukuha ng chain, ibalot ko dito ang chain para panghatak sa kanya. Ito ayoko nito. Ito pwede din to sa pababa, nasa taas. Ito ayoko niyan. Wala akong tiwala dyan. And dito sa side, hook up ako ng dalawang chain dito. Ito matibay to siya. So nakaganyan. Isa doon, isa pa atras. So 8 chain yung kailangan ko. Ayoko rin may mga nakalagay. Ito manipis yung pagkabakal niya eh. Hindi pwede dito. Hindi ka rin pwedeng maglagay dito. Meron siyang chain dito. Kita mo ha?
Example, ito na yung ano, ito yung bed, okay? Pinatungan ng ganito. So dito ka magchi-chain. So yung magiging chain mo, ito yung bed, yan, slant. So anytime pwede siya matumba, no? Kasi wala siyang downforce eh. Ang downforce niya ay 20% kasi ito naka-slant lang. Unless kung dito ka mag-hook up, ito yung bed, hatak niyan, didikit talaga tong equipment dyan sa bed na yan. Kasi galing siya dito eh. Pero kung dito ka, tingnan mo yung difference. Kung galing ka doon, pahatak dito. Kung dito ka mag-hook up, slant 20 degrees, di ba? So meron siyang lagayan dito, pero no, I don't trust this one. Mas gusto ko dito mag-hook up kasi nasa taas siya. Kita mo, ito yung bed. Example, ito yung bed, no? So yung downforce niya matibay. You know what? 8 pa ako dumating dito sa loob ng port ng Baltimore. The time is 12 o'clock. Ang aga nilang mag-break, lunchtime, 11:30 lunchtime na sila. Ang balik nila ay 1 o'clock. So yung aming oras na dumating kami dito ng maaga, it's nothing. Walang nangyari for half of the day dahil ang aga nilang mag-break. Ang aga nilang mag-lunch time. So maghihintay kami ng 1 o'clock daw, sabi. At luludan kami ng 1 o'clock. Fingers crossed kung talagang 1 o'clock ang sinasabi nila. Hindi ko alam. 12 o'clock, so meron pang another 1 hour para sa load. Ang kawawa, itong nasa unahan ko, just like them before, just like them, walang Twik card before. Kung sarili mong truck, ikaw magbabayad ng Twik Escort. Dito yung Twik Escort, I think that's $55 an hour. So walang ginagawa, nandito sila naghihintay. So tumatakbo yung oras nila. Ako saglit lang, kaya malaking, sabi ko before, hindi ko kailangan ng Twik na yan. But napapag-aralan pala yung area. Lalo na ngayon, bago na yung sistema nila. Like pag nag-check-in ka sa Mid-Atlantic, hindi na sasabihin siya, punta ka ng shed 12, di na. Kasi marami sigurong nawawala before, paikot-ikot kung nasaan yung hanapin yung mga shed na yan. So, ang ginagawa nila ngayon, pipick upin ka na doon sa parking, kung saan ka nag-park para mag-check-in. Pipick upin ka na ng kotse na taga rito na nag-work, then dadalhin ka kung saan ka pwedeng mag-load, saan ka dapat mag-load. So, yun. Ngayon, 1 hour, 8, 9, 10, 11, 12, 4 hours, walang nangyari. But we're gonna singil-singil sa company for waiting time, 4 hours, kasi alauna doon lang kami luludan. Then, ang problema pa, maludan ka ng alauna. Pag naludan ka ng alauna, siyempre magsisecure ka ba, no? Securement, blah, blah, blah. Alas 3, rush hour eh. Rush hour ng Baltimore. Hindi ka makakalayo, hindi ka rin makakalayo. Ilang rules ay 30 minutes before sunset, kailangan wala ka na sa kalsada. So anong oras na? 3 o'clock. 3 o'clock, bago ka pa makikipagsabayan ka dyan sa mga sa highway ng napakadaming sasakyan. May mga port, ang kagandahan lang dito, hindi ka sisingilin. Walang sisingilin sa'yo, unlike doon sa tawag doon. Sa Florida, nung mag-unload kami, siguro dahil unload, 500 dito, walang sisingilin dito. So dahil sa laki ng port na ito, ang daming mga equipment, ang tagal lang talaga mag-load. Ang tagal mag-load. Lalo na itong aming karga ay kailangan ng forklift na, ewan ko kung anong heavy ng forklift na yan para ibuhat yung equipment, no? But yung kanilang break time na 11:30, 12:30, 2 hours and half. Tapos 3 o'clock, tapos na sila dito. Tapos na, wala na silang trabaho dito 3 o'clock. Ang bilis lang. Sayang yung oras. Dapat kung nakargahan nga kahapon, ngayon, naglalayag na ako sa mga highway ng Amerika pabalik ng Canada.
Okay, loaded na ako guys. And time to secure. Aray, dati. Once mayroon na siyang tension, basta hindi lang matamaan to, hindi matamaan to. Done guys. Okay, secured. Masisira to. I don't know if yung permit ko ay okay. That's it, bulilit. Secured na. Picture. Grabe guys, pagkatapos ng load, permit naman. Holy smoke. 9251. Then 24 I-68 westbound. Is it 24? I-68 westbound. I-70 west. Hirap na. Tapos dito 11, 11 tapos ng 11 63
exit 24. Yeah. Then all the way I-68 in on I-68. I-68 westbound. So saan bang west? Gaganyan mo lang siya, i-orient mo lang siya guys. So yan New York. So yan ang north, south, east, west. So dito ako mag-i-end. Layo nito. Pero kukunin ko na. Okay. No, not there. Yeah. Maryland and West Virginia. Okay. So finish ko na destination 39663-724 West 079-476-6666. Yeah. Holy smoke. Next. Ilang oras ako dito? You have 8 hours and 0 minutes 4 of hours. remaining drive time. 4 hours ako dito guys. Tsuran ko lang. Okay. So that's around MD via 695 270 268. Okay. Let's go 3 hours. Pero hindi na ako abot ng 3 hours for sure. Meron pang na ako dito. Saan ba akong exit dito? Okay. Hi there. I need your license to quit. Here you go. You need my license? Yeah. There you go, ma'am. Yeah. Enjoy the rest of your day. My tweet card? You're fine. No, my tweet. I'm trying to keep all your stuff. So Don't keep it. I'm trying to keep your stuff. Ito yung aking route. Sana hindi ako nagkamali sa aking route. But na-plot naman siya ng Hostoken Street. Bahayan. Alam niyo, first time kong mag-pick up dito sa Baltimore Port ng oversize. First time. Siyempre nandun yung kaba. Sana hindi ka magkamali sa route dito dahil magulo yung route dito eh. Daming kalsada. There's a bridge in your heart and I know that it's love. What kind of bridge is this? Kasya ba? Kasya. Ito yung neighborhood ng somewhere ng Dundalk Avenue. Ito na yung 695 jump up.
Uy, may pulis pa oh. Traffic lagi dito. Woo! Kalabas din ang Baltimore. Thank you, Lord. I'm heading home. I'm heading home, guys. I'm heading home. Nakalabas na ako ng 695 perimeter of Baltimore. Perimeter of Baltimore. But look at this, guys. 70 west. 70 west. Papuntang West Virginia. Still traffic. Ganito lagi ang situation pag hapon dito sa Interstate 70. Okay, may mga kasamahan pa ako dito sa... May mga kasamahan ako na nag-load din ng combine pabalik ng Canada. Meron pa sa likod. Sobrang traffic ngayon dito sa... I don't know kung anong state to. I mean city. Kaya pabalik ng Canada. Dami namin oh. Binibigay sa ibang company yung load. Yan oh, combine. So yung pagka-load niya is the same sa akin nakatalikod. CR890, the same sa akin. Grabing traffic kanina pa. Yung ibang load na kinarga sa Q-line nakaharap dun sa driver, tapos hindi nila nilagyan ng tarp, I mean windshield tarp, windshield cover. I don't know itong isang nasa likod, I don't know kung anong load niya. Now, kung magtataka kayo bakit gabi na tumatakbo pa kami kahit gabi na, mga oversize dito sa Maryland, sasabihin nyo, oh akala ko ba bawal na kayo sa gabi mag-drive? Bakit hanggang ngayon tumatakbo pa kayo sa gabi? Well, sa probation kasi ng Maryland nakalagay doon 13 wide hanggang 13 wide, 14 high, 75 feet long, pwedeng tumakbo 24/7. Okay? So meron siyang provision. So kami ay 12 wide, 14 high. So pasok kami doon sa provision na pwede kaming tumakbo 24/7. But again and again, iba-iba ang provision, iba-iba ang rules ng bawat state na dadaanan namin. Hindi pare-pareho. May mga state na bawal na kami. Pero sa Maryland, yun ang provision nila. Hanggang 13 wide, pwede kang tumakbo sa highway nila. Walang curfew. Malalim itong losong dito sa may 68 kasi may mga runaway ramp siyang meron silang runaway ramp na nilalagay. Hindi ko lang siya makita dahil madilim, but may nakalagay doon na downhill. Nakalimutan ko na tong area na to, but pag snow, nag-i-snow dito. Nung madalas akong bumabiyahe sa deck side papuntang Virginia, Manassas, dito kami dumadaan sa highway na to. Hindi nyo lang makikita, madilim eh. Pero malapit na rin akong titigil, 40 kilometers. Nangangalib na rin yung aking fuel. Sa haba ng aking naibiyahe from Baltimore, wala akong nakitang along the way na truck stop, pilot or whatsoever. Wala. Meron dito itong sa Cumberland, yung Loves na kung saan nagre-refuel din kami pag papunta kami Virginia. Doon ako mag-call for night
tonight. 39 kilometers. Saktong-sakto lang yung fuel ko. Abot pa doon. Hindi pa naman siya totally empty, but ahon lusong kasi dito eh. I think yung mga kasamahan ko na Q-Line, nandoon na rin sila, pati yung mga ibang transport o yung trucking na kanina nakasabay ko sa along I-70. Doon din ang kanilang tigil siguro tonight. Then keep left. Time to park, mga choy. I can see the love shining in your eyes. I can see the love shining in your eyes. Ito na yung Cumberland. Sana meron pa Keep left to parking. US 220 north, then take the first left. Turn left on Maryland 144, then turn left. Oh, it's coming. I can see the love shining in your eyes. Sweet Turn left at the traffic surprise light. seems believing. Sana may parking pa. I think so. Higa mo, hindi nag-snow. Oh, puno naman. Nasa labas na sila nakapark. Arriving in coordinates on the right. Sana akong magpapark nito ngayon, patay. Ayan na ang aking kasamahan, no? Si Jess, tulog na. Please drive to Highland Tulog na Route. eh. Bakit dyan ka na tumigil, Joy? Could see love shining in your eyes. Sweet. Wala na, puno na. Kukunin ko tong side na to.
Yeah, I'm gonna go to scale. Okay. Cumberland, confirm. And then next, accept. Finalizing 36,000 overdrive sa drive. PDF download. Overdrive ako sa ano, sa drive ko ng 3,000 plus. Yeah. That's it. Done. So I'm gonna turn again. Hanap ng parking. Bukas na ako mag-refuel. Refuel muna ako tapos patrasin ko itong isa. Turn right on Maryland 144, then take the first left. Hi there. Tayo mga parada na yan, alanganin men.
Wala nang parking, di ba? Meron ako nakitang parking. Sana hindi ako maunahan. Sana hindi ako maunahan. So mag-refuel muna ako para in case man paalisin ako ay meron akong fuel. Dito ako pupusto. That's nice. Merong McDonald's dito. Ay guys, naunahan na ako. Yan ang binabala ko eh. Yan oh. Wala na. Nakuha na. Holy smoke. Alis siya. Come on. Umalis ka dyan. Yan oh. Sige, malis ka. Akong lilipat dyan. Boss! Hi, good evening. You're gonna stay? No, I'm just gonna eat and go. Oh, okay. Maybe I'm gonna take the place after you go. Let me just finish. Take your time. So pasensya na kahapon. So naligo na ako mga choy. Kasi just in case na palisin ako dito sa aking parking today, kung saan puno kasi ang daming truck, maliit lang yung space. And itong I-68 papasok ng Maryland, itong Maryland papasok ng Baltimore, papasok kung anong city yan, palabas ng West Virginia. Ang haba ng driving mo bago ka makakita ng truck stop. Kanina pag alis ko ng Baltimore, dyan sa perimeter na ng 95, 965, then nag-connect ako ng 70. Wala akong makitang truck stop along the way or yung pilot or whatsoever. Then kanina nag-alala na ako dahil baka kako hindi abutin yung aking diesel papunta dito sa Cumberland, dito sa Loves. Tinigilan na namin ito before. Pagpapunta kami ng Virginia, dito kami tumitigil, magre-refuel itong I-68. So nag-alala ko kanina baka kasi hindi iabot yung fuel na, kasi yung last kong fuel ay sa Florida pa paglabas ko ng Jacksonville, then drive ng 1,000 plus kilometers empty, and then another 3 hours yata papunta dito or 2 hours and a half. So sa haba nung yung may 2 oras kalahati, wala ka makitang truck stop na pwede kang mag-fuel up, kundi ito lang, itong along the way na Love. So sa daming truck, kaya na paikot-ikot dito, tapos tawag dito puno. Ang iba nasa gilid, si Jess nga nakasamahan ko, nandyan siya oh. Then may mga nakaparada na doon sa gilid. Yan, magandang pwesto yan, walang, no doubt, hindi ka paalisin dyan. Hindi ka paalisin dyan sa harap na yan. Pero dito sa aking pwesto kasi ay 50-50. So kaya naligo na ako, nag-refuel na ako, nagpatimbang na ako, kumuha na ako ng pagkain. Kasi once mamaya matulog ako, pag pinalis ako, aalis ako kasi it's a private property. Hindi naman to government, hindi naman to rest area na government property na pwede kang paalisin doon, no? Kasi government property. So ngayon, papakita ko sa inyo yung area kung saan ako pumarada. Diskarte lang talaga sa paghahanap, lalo na pag ganitong load mo, oversize ka. Pero yun nga, 50-50 yung chances kung paalisin ako dito, kung may magreklamo, kung merong dadaan dito sa gilid. Kasi ito, hindi na to gas station yung, I mean, walang pump dito sa tinigilan ko eh. Parang open space siya para makalusot yung mga gustong mag-bypass. Pero kung walang dadaan at nandito ako nakaharang, okay lang until 10 hours bukas ng umaga. Papakita ko sa inyo. Okay, ito yung parking. So ito yung pinakaunang gas station, ito yung pinakaunang pump. Yan ang 17 hanggang all the way hanggang doon. So dito, I think makakalusot naman siya eh. If isang trailer na lalabas, makakalusot siya. Kasi ginilid ko na siya ng gusto. Dito sa tindahan. Ito yung tindahan nila. Okay, makakalusot siya. Kayang-kaya naman pala. So ito yung parada ko. Nandito ako sa gilid.
ng store. Okay? So tinabi ko na siya ng husto para just in case mayroong mag-bypass, makakalusot sila. Diskarte lang. Pero sana, fingers crossed, hindi ako paalisin dito sa side. Wala naman silang gagawin dito sa side. Wala silang ang basurahan, nandun ang basurahan sa gilid eh. So dito sa side, I think I'm safe. Sana nga, para hindi na ako mag-drive kasi gabi na eh, alas 8 na ng gabi. Kaya yeah, sana hindi, kaya ko pa siyang igilid pa ng igilid dito eh. Kaya pa eh, para hindi siya makasagabal talaga ng gusto, no? Pero yung aking kasama, safe na siya. Kaya kaya ko pa siyang igilid ng gusto dito sa side. So gagawin ko. Anyway, kahapon, the last, after nung matulog ako sa labs, sa TA, hindi na ako nag-vlog. Kaya wala akong upload the last few days. Pasensya na. Dahil yun ang time na gusto kong magpahinga sana. Wala akong gagawin. Tulog lang ako, pahinga. So kanina, alaunan, kanina lang namin nakuha yung aming load. Kami lahat, halos mga Q-line, pati yung mga ibang broker na mga truck, ibang company. Kanina lang alauna na nag-load lahat. Ang bilis na nag-load kasi naka-left lang eh. So ano ba ngayon? Wednesday, Tuesday, yun nga, na-cancel yung load. Kaya tulog, pahinga, wala akong ginawa kasi maaga akong gumising nung Martes ng umaga kasi yun ang aking schedule sa pag-pick up ng load na ito, pero hindi nga natuloy. Alas 2:30 natulog, gumising ako 2:30, natulog ako around 11:30 kasi nag-i-edit pa ako yung last na yung support, no? Then 2:30 gising ako, drive na ako ng mga alas 3, mag-alas 4 hanggang makarating ako ng Baltimore para ma-pick up ko sana to. Kahapon pa dapat, kahapon pa. Pero hindi nga siya ready. So, puyat. Kaya gusto kong matulog. I think natulog ako around alas 5, nagising ako alauna ng madaling araw. Then gising uli. Tulog uli, then gising uli, then kayo na pinick up ko na tong load. Maaga kami kayo na 8 o'clock, but alauna na binigay sa amin itong load. Alauna na siya na i-load sa amin. So ngayon naghahabol kami ng oras ngayon sa day. Ito pa nga oh. Meron pa oh. Late na rin siyang dumating oh. Yun oh, galing din ng Baltimore yan. The same as ours. Late na silang dumating. So naghahabol kami ng mga oras. Pag ganitong oras naman, di ba? Sabi ko, pag ganitong oras, wala ka nang makukuha ang parking unless kung maaga ka makarating, merong spot, pwede. Pero pag late ka nang dumating, don't expect na meron ka pang magandang spot na pagpaparkingan, kundi didiskarte ka talaga ng pwesto para to call for a night for 10 hours, no? But anyway, sa dami ko nang sinabi, bibitawan ko na kayo. Maraming salamat at nakaabot kayo dito sa part na ito. Almost done. Daghang kayong salamat sa inyong mga comments and likes, and daghang kayong salamat sa inyong suporta sa channel na Pinoy Trucker. Daghang salamat sa mga nanonood sa TV ngayon. Shout out sa inyo. And sa mga nagdodrive ng truck ngayon dyan sa Pilipinas, habang nagdodrive, naka-on ng mga cellphone, mga OFW natin dyan sa Saudi Arabia, sa Europe, mga truck drivers natin sa Europe, mga banggiitan ng mga truck drivers natin dyan sa Europe. Ang dami na natin mga kababayan ng mga Pilipino na nagdodrive ngayon sa Europa, sa Saudi Arabia, New Zealand, Australia, Qatar, Dubai. Shoutout sa inyo. Alam kong napakahirap na hindi kayo makauwi sa inyong mga pamilya during Christmas time, no? Pero the best kayo kasi talagang nagsisikap kayo para mapaganda or mabigyan ng magandang Noche Buena ang ating mga pamilya. Salute sa inyo. Daghang salamat sa mga OFW. Pag-amping mo danan, and then sa Pilipinas, dyan sa Cebu, amping mo, then sa Cagayan de Oro, Davao, lahat sa Pilipinas, pag-amping mo danan. And shoutout sa aking family dyan sa Winnipeg. Miss na miss ko na kayo. I'm coming home. Good night.